May mga pagpapasyang kailangang gawin sa kanilang buhay ang maraming kabataan. Ikinuwento ng dalawang Kristiyano ang naging desisyon nila noong nasa kabataan sila. Lumaki si Levi sa pamilyang hindi lahat ay saksi at hinimok siya ng kanyang kapamilyang di saksi na gawing karera ang football. Nasa larangan naman ng musika si Susan nang mag-aral siya ng Biblia. Football ang buhay ko. Ang totoo, gustong-gusto ko to. Ang excitement, takbuhan, ang balyahan. Gustong-gusto ko ang opera. Ang classical music. Kasi para kang nakikipag-usap sa audience. Ang sarap sa pakiramdam. Naging pangatlo ko sa pinakamahusay na atleta sa aming bansa. Na front page pa nga ako sa sports section ng dyaryo. Substitute singer ako sa Eugene Opera sa Oregon. Ito ang una kong trabaho. Sumasali ako sa ilang young artist program tuwing summer, sa Central City Opera at sa Aldeburgh Festival. Umaawit din ako sa Tanglewood Festival. Nire-recruit ako ng sikat na mga universidad. Pero pinili kong pumunta sa USC noong January 12, 1990. Kaya pumunta kami sa football stadium at sinabi nilang isisigaw ng libu-libong tao ang pangalan ko. Tapos nakita ko ang pangalan ko sa screen. Sabi, Levi, mahal ka namin. Naisip ko, wow, ang galing nun. Nabautismuhan ako noong July 31, 1993. Pinag-isipan kong mabuti kung anong gagawin ko sa karir ko. At may teksto na napakahalaga sa akin. 2 Korinto 5:15. Mabuhay tayo hindi para sa ating sarili, kundi para sa Kanya na namatay para sa atin. Natouch ako kasi nabubuhay ako para sa sarili ko. Ipinaliwanag sa akin ni tatay ang mga simulain ng Biblia tungkol sa pakikisama sa sanlibutan. Ang pwedeng maging epekto sa akin ng football at ang tunguhin kong paglingkuran si Jehovah. Hindi ko to pwedeng pagsabayin. Habang nasa eroplano ako pauwi, nagpatotoo ako sa katabi kong babae. Tapos naisip ko, hoy, sinasabi mo sa kanya kung paano niya dapat gamitin ang buhay niya, pero tingnan mong sarili mo. Nakita kong hindi na ako masaya sa pag-awit gaya ng dati. At naisip ko, kaya ko na tong talikuran. Kaya nag-quit ako. Sinabi sa front page ng dyaryo, Levi, Biblia na ang hawak sa halip na bola. Sinabi ko kay Jehovah na ibibigay ko sa kanya ang lahat. Kaya nagpabautismo ako at nag-pioneer ako noong 1991. Tinawag ako sa Bethel noong October 1991. Lumabas ako ng Bethel para magpakasal. Nag-pioneer kami sa isang kongregasyon sa Tulsa, Oklahoma, kung saan kami naglilingkod sa nakalipas na 7 taon. Nag-pioneer ako at syempre, nabago nito ang buhay ko. At talagang na-enjoy ko ang pioneering. Noong panahong yon, nakilala ko ang brother na napangasawa ko, na matagal nang naglilingkod sa Bethel. Ngayon, 5 taon na akong naglilingkod sa Bethel. Ngayon, bumbero ako sa isang lungsod na may mga 600,000 tao. Maganda ang schedule ko kasi 1 araw ang pasok ko, tapos 2 araw ang off ko. Kaya nakakapag-pioneer ako at nasusuportahan ko ang misis ko. Housekeeper ako sa Bethel. Parang mababang trabaho to, pero hindi naman ang ata sa Bethel ang mahalaga. Ang mahalaga, alagang-alaga kami sa spiritual at natutulungan namin ang mga kapatid. Pero di lang yan. Na-e-enjoy ko ang morning worship at ang Bethel lecture na minsan sa 1 buwan. Malaking pribilehyo rin na makilala ang mga kapatid ni Kristo at makilala ka rin nila. Walang katumbas na pribilehyo yon para sa akin. Talagang imposibleng pagsabayin ang sports at si Jehovah. Para lubusang mapaglingkuran si Jehovah, kailangang ibigay mo sa kanya ang lahat. Sa sports, malaking panahon ang kailangan. Kailangan mong mag-practice para lumakas at bumilis. Para maging mahusay na atleta, kailangan ng panahon. Kaya hindi talaga posibleng pagsabayin yon. Kung talagang gusto nating paglingkuran si Jehovah, dapat gawin natin to ng buong puso. Dapat ibigay natin ang lahat.
sa musika, buong puso rin ang kailangan. Pero iisa lang ang puso mo. Kaya mamimili ka lang, buong puso kay Jehovah o buong puso sa musika. Lagi kong nakikita sa dyaryo mga dati kong kasamang atleta. Pumipirma sila ng $4.5 million na kontrata o $8.9 million pa nga. Kaya naiisip ko yung dati kong buhay. Pero naiisip ko rin na walang-wala ang mga bagay na yon kung ikukumpara sa mga bagay na meron ako ngayon. Mga kaibigan, ang organisasyon, ang kapatiran. Di ko yun ipagpapalit. Nakikita ko yung mga dati kong kasama sa Juilliard. Nababasa ko, naririnig ang mga pangalan nila at ang mga naging tagumpay nila sa kanilang karera. At masaya ako sa naabot nila kasi para sa kanila, yun na ang tagumpay. Di ko alam kung nasan ako ngayon kung pinursigi ko ang football. Kasi wala namang kasiguruhan sa sanlibutan ito. Pwedeng mabali ang binti o likod mo. Tapos ano pang silbi mo? Ano mang meron ka sa sanlibutang to, pansamantala lang yun. At puro problema. Lahat sa sanlibutan parang napakagandang tignan. Hindi mo nakikita ang masamang epekto. Sasamantalahin nila ang iyong kakayahan na para kang disposable cup. Gagamitin ka, tapos itatapon ka na. Di ko iniisip na may nawala sa akin kasi kumpleto naman ang buhay ko. May mabait akong mister, napakasaya ng buhay ko, napakaganda ng kinabukasan ko. Wala akong pinanghihinayangan. Sigurado ako dyan. Talagang wala. Masaya akong naglilingkod kay Jehovah. Masaya ako sa lahat ng pagpapalang tinatanggap ko. Masayang masaya ako.